King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 929. Lumabas sa pag-iisa. Sigurado ka bang hindi lang siya nagtatago sa Thai family? Bahagyang nagalit ang ekspresyon ni Tai Hongnan nang kumalat ang isang alon ng nagninangas na aura at pinipilit ang lahat ng iba pang mga eksperto na naruroon. Ang kanilang mga kaluluwa ay nagsimulang manginig, at ang tunay na yuan at dugo sa loob ng kanilang mga katawan ay malapit ng masunog. Ang mga puso ni Old Monster Shu at Supreme Emperor Dark Knight ay mahinang nanginag. Ang aura na ipinakita nitong Tai Hongnan ay kapantay ng Sacred Lord Demonic Abyss. Walang sino mang naruroon ang nangahas na magsabi ng anuman sa harap ng interogasyon ng isang Thai family Sacred Lord. Grand Elder, wala talaga si Zhao Fang. Si Tai Lit Ian, na nasa tabi ni Tai Hongnan, ay nag-scan sa lugar at sinabing, alam ng Thai family na si Zhao Fang ay nag-iisa kaya naghintay sila hanggang ngayon, ngunit si Zhao Fang ay nasa hiwalay pa rin isang araw bago ang laban ng posisyon. Dahil dito ay naghinala sila na sadyang iniiwasan ni Zhao Fang ang Thai family. Sabihin kay Zhao Fang na lumabas. Gusto ko siyang makausap. Ang nakakatakot na aura ni Tai Hongnan ay muling kumalat sa buong bulwagan at binago itong maging isang nagninangas na impyerno. Senior Hongnan, hindi ito maganda. Sinusuportahan mo ang ikaapat na prinsipe, ngunit gusto mong istorbohin ang isang miyembro ng aking pangkat mula sa paglilinang. Kailangang sabihin ito ng ikasyam na prinsipe, at naniniwala siyang alam ni Tai Hongnan ang ibig niyang sabihin. Ito ang mga patakaran para sa paglaban para sa Crown Prince. Ang mga puwersa sa likod ng bawat prinsipe ay hindi makagambala sa mga nasasakupan ng iba pang mga prinsipe. Ang ikasyam na prinsipe ay hindi sumuko sa panggigipit ng Thai family na nagpasaya sa mga eksperto sa loob ng bulwagan, ngunit sa parehong oras, malinaw na naramdaman nila ang pagkakaiba sa pagitan nila. Ang ikaapat na prinsipe ay hindi lamang ang pinakamataas na 3-star na Thai family sa likod niya, mayroon din siyang Dong family at 2 Grand Duke Palace. Kahit na ang 4-star Sky Suspension Palace ay nakatayo sa likod ng 4th Prince. Mayroon ding hindi mabilang na 2-star at 3-star forces. Gayunpaman, ang Thai family lamang ang natakot sa lahat mula sa panig ng 9th Prince. Grand Elder, bakit hindi na lang tayo maghintay? Bukas na ang araw ng mga laban, kaya siguradong lalabas na si Zhao Fang sa pag-iisa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Tai Lit Ian habang sinasabi niya. Maging ang Thai family ay hindi nang ahas na suwayan ang mga alituntuning itinakda ng mga imperial. Sige. Pero kung hindi pa lalabas si Zhao Fang sa pag-iisa bukas, aaminin ko na hindi siya sasali sa laban para sa mga posisyon, ibig sabihin ay hindi siya ituturing na miyembro ng puwersa ng 9th Prince. Tumingin si Tai Hongnan sa ikasyam na prinsipe na may bahagyang papuri, ngunit pagkatapos ay tiningnan ang iba pang mga eksperto na naruroon na may nagbabantang kahulugan. Pagkaalis ni Tai Hongnan at ng iba pa mula sa Thai family, bumalik sa normal ang temperatura ng bulwagan, ngunit tahimik na ngayon. Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang ikasyam na prinsipe. Kung narito ang G family, nagawa nilang makipaglaban sa mga tuntunin ng momentum at hindi mawawalan ng labis na moral. Sa sandaling ito, isang mabait na lalaking nakasuot ng dragon robe ang lumakad. Zihang, huwag kang susuko. Bagamat walang maraming puwersa sa likod mo, lahat ng miyembro ng iyong koponan ay mga elite at puno ng potensyal. Ika-11 tiyo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng ikasyam na prinsipe, at nakaramdam siya ng labis na ayaw. Bilang pinuno, ang lahat ay umabot sa yugtong ito para sa kanyang kapakanan, kaya hindi siya maaaring magpakita ng anumang mga palatandaan ng pag-aalinlangan. Nagningning ang mga mata ng 9th Prince. Hindi niya kayang pabayaan ang lahat. Kasabay nito, ang mga nakakuha ng pwesto ay nakadama ng tiwala at puno ng galit. Naniniwala ako na lahat ay namumukod tangi at hindi mapapalitan ng iba sa laban para sa mga posisyon bukas. Ang 9th Prince ay tumingin sa isang dakot ng mga tao. Ang mga hindi kabilang sa isang puwersa ay maaaring sumali sa paglaban para sa mga posisyon, ngunit ang mga individual na ito ay hindi maglalakas loob na kumuha ng posisyon mula sa isang malakas na puwersa at pupunta lamang para sa mas mahihinang puwersa. Kinabukasan, nagsimulang kumilos ang Draconic Providence ng buong Great Gun Lord Dynasty, na parang isang gintong dragon ang malapit ng magising.
Ang Draconic Providence ay lumusot sa bawat direksyon. Mayroong 10 arena sa pinakamalaking larangan ng martial arts sa Great Gun Imperial Palace. Ang larangan ng martial arts ay napapaligiran ng isang bulwagan kung saan nanonood ang mga prinsipe at ang kanilang mga puwersa. Sa itaas ng Imperial Palace sa mga ulap 1,000 milya ang layo ay hindi mabilang na mga eksperto at puwersa. Pavilion Master B, sabihin kay Zhao Feng na umalis sa pag-iisa. Ang ika-9 na prinsipe ay mahinang umiling. Nakalimutan ba talaga ni Zhao Feng ang laban para sa Crown Prince? Bilang Ocean Smoke Pavilion Master, ayaw ni Bichingyo na matakpan si Zhao Feng, ngunit kailangan niyang sa puntong ito. Bahagyang tumanggo si Bichingyo at umalis patungo sa kinaroroonan ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, si Tai Litian ay dahan-dahan nang naglalakad. Kamahalan, Ninth Prince, hindi pa rin ba lumalabas si Zhao Feng sa pag-iisa? Nahulog ang puso ng lahat. May dumating na mula sa Tai family. Kung ginawa ni Tai Hongnan ang ginawa niya kahapon at tinanong sila sa harap ng lahat ng puwersa ng Lord Dynasty, ano ang dapat nilang gawin? Habang sila ay nag-aalala, isang boses ang tumunog. Ika-9 na prinsipe, nahuli ako. Lumapit si Zhao Feng na may paghingi ng tawad, at tumingin ang lahat ng puwersa sa paligid ng ika-9 na prinsipe. Ang karumal-dumal na pangalan ni Zhao Feng ay kumalat sa buong Great Gun Lord Dynasty 4 na taon na ang nakararaan, ngunit palagi siyang nag-iisa pagkatapos makarating sa Imperial Palace, kaya walang nakakita sa kanya o sa kanyang mga kakayahan sa pagpapaamo ng hayop. Gayunpaman, nakuha niya ang isang mahalagang posisyon. Ang Sacred Lord mula sa Tai family ay dumating kahapon dahil din kay Zhao Feng. Ang pagdagdag ng lahat ng ito kasama ang karumal-dumal na pangalan ni Zhao Feng ay naging dahilan upang sila ay lubos na hindi nasisiyahan kay Zhao Feng. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Zhao Feng ay ang Grand Elder ng Ocean Smoke Pavilion at may magandang relasyon kay Duke Nanfeng, nakumbinsi na sana nila ang ika-9 na prinsipe na kunin ang posisyon ni Zhao Feng. Zhao Feng, okay lang basta dumating ka. Ang 9th Prince ay may malabong ngiti habang sinisiyasat niya si Zhao Feng. Ang elder mula sa Shi family ay may nagulat na ekspresyon. Ang lakas ng buhay at lakas ng katawan ng junior na ito ay kapantay ni Shi Yulei. Kailangang malaman ng isa na ang Shi family ay tradisyonal na isang pamilyang nagpapalakas ng katawan, at si Shi Yulei ay isang henyo mula sa nakaraang henerasyon na nagpagising sa kanyang bloodline. Zhao Feng, iniimbitahan ka ng Grand Elder ng Tai family para makipag-usap. Ininspeksyon muli ni Tai Litian si Zhao Feng na may komplikadong ekspresyon, ngunit hindi niya itinago ang papuri sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naabot na ni Zhao Feng ang huling yugto ng Void God Realm, ngunit nagbigay siya ng hindi maarak na pakiramdam. Ang kanyang matatag na aura ay nalampasan ang karamihan sa mga sinaunang emperor, at ang kanyang gininto ang mata ay nagpabagabag sa isa. Gayunpaman, ang pinakanatuwa sa kanya ay ang pakiramdam niya na ang perpektong Blood Devil Son bloodline ni Zhao Feng ay naging mas dalisay. Wala akong dapat pag-usapan sa Tai family. Alam kaagad ni Zhao Feng kung ano ang gustong pag-usapan ni Tai Litian sa sandaling makita niya siya. Noon, sinabi niya kay Tai Litian na pinuputol niya ang relasyon ng orihinal na may-ari. Zhao Feng, anuman ang anumang bagay, ang iyong katawan ay kabilang sa Tai family, at ang dugo ng Tai family ay dumadaloy sa iyo. Iyan ay katotohanan. Hindi ka makakatakas dito. Pangungumbinsi ni Tai Litian. Kung babalik si Zhao Feng sa Tai family, tiyak na magiging supreme expert siya ng Lord Dynasty. Ang pag-iisip ng kanyang perpektong bloodline ay may bahid ng pag-asa para sa Tai family na maging pinakamalakas na 3-star power, at marahil ay isang 4-star superpower. Takasan. Hindi ganoon ang iniisip ni Zhao Feng. Hindi niya sinubukang tumakas. Kung nais ng isa na bilangin ang bawat solong pagkakatali mula sa nakaraan, hindi ito matatapos. Ang pagtakas ay ang iniisip lamang ng Tai family na nangyayari. Naisip nila na iniiwasan sila ni Zhao Feng. Sige, sasama ako sayo. Napabuntong hininga si Zhao Feng habang ang kanyang tingin ay naging mapagpasyahan. Kailangang may wakas dito. Ang Tai family ay isa sa pinakamalakas na kapangyarihan, at ito ay isang napakalaking puwersa na malalim na konektado sa mga imperial. Kung hindi niya naresolba ang hindi pagkakaunawaan na ito, magtatagal ito magpakailanman.
Ho! Nang makitang sinusundan ni Zhao Feng si Tai Lit Ian, nagpakawala ng hininga ang puwersa ng ika-9 na prinsipe. Medyo alam nila ang tungkol kay Zhao Feng, at habang naiinggit sila, sila ay naguguluhan sa parehong oras. Bakit hindi na lang sumali si Zhao Feng sa Tai family noong una? Ang hitsura ni Zhao Feng ay nakakuha ng atensyon ng maraming eksperto mula sa bulwagan ng 13th Prince. Ang parisukat na mukha na Grand Elder ng Duanmo family at Duanmo Qing ay tumingin kay Zhao Feng na may komplikadong ekspresyon habang ang ika-13 prinsipe at ang mga mula sa Nine Darkness Palace ay may intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Tahimik ang bulwagan ng 4th Prince. Ang malaking bilang ng mga nakakatakot na pag-iral ay naging sanhi ng takot sa ilang 2 star at 3 star na puwersa na huminga ng malakas. Sa sandaling ito, nagpakita si Tai Lit Ian kasama si Zhao Feng sa labas ng bulwagan. Zhao Feng. Ang ika-4 na prinsipe ay tumingin kay Zhao Feng at naramdaman na siya ay mas matatag kaysa dati. Kasabay nito, ang iba pang mga eksperto sa loob ng bulwagan ng 4th Prince ay nag-inspection din sa batang ito na may gininto ang buhok. Zhao Feng, nagkita tayong muli. Si Xin Huang ay may malabong ngiti. Siya at si Zhao Feng ay parehong nagmula sa iisang bayan, kaya labis siyang masaya na muli niyang makilala si Zhao Feng sa Continent Zone. Si Zhao Feng. Ang mga mata ni Xuan Yuanwen ay kumikinang na may matinding hangarin sa labanan. Ngayong nasimulan na niyang kontrolin ang substandard na sandata ng Diyos, hindi na siya muling mapapansin tulad ng nangyari sa Divine Illusion Dimension. Zhao Feng. Tumingin ang isang lalaking pulang buhok na may malamig na tingin mula sa Tai family. Narinig niya na nakita ng isang elder ng pamilya ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son sa labas. Higit pa rito, ang pagpapakita ni Zhao Feng sa Divine Illusion Dimension ay napakahusay din. Maging si Xuan Yuanwen ay dahado laban sa kanya. Ikaw si Zhao Feng. Ang mga mata ni Tai Hongnan ay parang apoy, at kumikinang ito ng kakaibang pulang ilaw habang nakatingin siya kay Zhao Feng. Fenger. Sumigaw ang magandang babae na nakakunot ang mga kilay at maputlang ekspresyon sa likod ni Tai Hongnan. Sa sandaling ito, lahat ay tumatawag sa pangalan ni Zhao Feng. Dahil dito, bumuka ang bibig ng iba't ibang 2-star at 3-star representatives. Maging ang elder mula sa Sky Suspension Palace ay nagmulat ng kanyang mga mata at nagbigay ng interesadong sulyap kay Zhao Feng. Nakatayo doon si Zhao Feng na may kalmadong ekspresyon. Ang kanyang gininto ang mata ay nag-scan sa lahat at kabisado ang kanilang sinabi. Sa wakas, tumigil ang kanyang tingin kay Tai Hongnan. Napakalakas. Ito lang ang nasabi ni Zhao Feng. Siya ay ilang dosenang beses na mas malakas kaysa sa Nine Darkness Demonic Lord noon. Ang casual na presyon mula kay Tai Hongnan ay nagpabigat sa kanyang katawan, at naramdaman niyang hindi siya makahinga na parang nakagapos siya ng mga lubad. Ito ba ang Sacred Lord mula sa Tai family? Sinimulan ni Zhao Feng na palihim na iikot ang kanyang Sacred Lightning Body. Tiningnan ni Tai Hongnan si Zhao Feng na may nagninangas na tingin at lihim na inilipat ang kanyang lihim na pamamaraan. Agad na naramdaman ni Zhao Feng na para siyang sinusunog, at ang bloodline ng Blood Devil Son sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang kumulo na parang sisabog ito anumang oras. Boom! Isang mahinang dugong pulang ilaw ang lumabas mula kay Zhao Feng at tinakpan ang kanyang katawan. Mabuti! Bloodline ng Perfect Blood Devil Son. Ang mukha ni Tai Hongnan ay puno ng kagalakan at pananabik habang siya ay tumayo at inilatag ang kanyang nakakatakot na nagninangas na aura. King of Gods, Kabanata 930. Hindi ako mula sa pamilyang Tai. Mabuti. Bloodline ng Perfect Blood Devil Son. Ang mukha ni Tai Hongnan ay puno ng kagalakan at pananabik habang siya ay tumayo at inilatag ang kanyang nakakatakot na nagninangas na aura. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Imperial Palace ay ginawa mula sa matibay na materyales at may proteksyon ng Draconic Providence, ang bulwagan na ito ay gumuho na. Napatingin ang lahat sa parang salamin na pulang ilaw na kumikinang mula sa katawan ni Zhao Feng nang may pagkabigla. Perfect Blood Devil Son Bloodline. Ito ay isang malakas na bloodline na maaaring may rank sa loob ng nangungunang 10 mga bloodline ng Imperial Dao. Kung nakontrol muli ng Tai family ang bloodline na ito, hindi imposibleng maging 4-star power sila sa hinaharap. Ang puso ng isang elder mula sa pamilyang Dong ay umangat sa hangin,
at ang mga ekspresyon ng lahat ng puwersa ay nagbago. Naramdaman ng lalaking mapula ang buhok sa tabi ni Tai Hongnan na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Perfect Blood Devil Son Bloodline, naisip ng lalaking pula ang buhok habang nakatingin kay Zhao Feng na may intensyong labanan. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng nang imulat niya ang kanyang ginintoang mata, at isang sinaunang at mapanglo na aura ang pinakawalan mula sa misteryosong ginintoang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ang bloodline ng Blood Devil Son sa loob ng kanyang katawan ay agad na nanginig at kumalma. Nawala pa rin sa tuwa si Tai Hongnan ng bloodline ng Blood Devil Son ni Zhao Feng, ngunit bigla niyang napagtanto na napigilan ito. Tumingin si Tai Hongnan sa mata ni Zhao Feng at bahagyang nabigla. Ang batang ito ay mayroon ding malakas na eye bloodline sa loob ng kanyang katawan, at ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ng eye bloodline na ito ay hindi mas mahina kaysa sa Purple Star Eyes bloodline ng Ji family. Kahit siya ay hindi niya makita. Iba't ibang natatanging bloodline ang lumitaw sa Tai family noong nakaraan, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng eye bloodline. Ito dapat ang orihinal na bloodline ni Zhao Feng. Nagkaroon na ng mga hula si Tai Hongnan. Ang isang bloodline na nagawang sugpuin ang perpektong Blood Devil Son bloodline ay talagang hindi normal, ngunit walang katulad na eye bloodline sa mga Imperial Dawn na bloodline na mas mataas ang ranggo kaysa sa Blood Devil Son bloodline. May bloodline kaya si Zhao Feng ng 10,000 Ancient Races. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Tai Hongnan. Iyon lang ang posibilidad. Noong una ay gusto niyang pilitin si Zhao Feng na manatili sa Tai family at gumawa ng ilang anak para sa kanila, ngunit ngayon ay nakuha na rin ng eye bloodline ni Zhao Feng ang kanyang interes. Napakabihirang para sa isang tao na magkaroon ng dalawang makapangyarihang bloodline. Hanggat hindi sila namamatay, sila ay magiging mga nilalang na maaaring gumalaw sa mga ulap ng buong kontinente. Ang Tai family ay maaaring magpalaki ng isang henyo na tulad nito. Higit pa rito, dahil si Zhao Feng ay may dalawang bloodline na ito at walang problema, nangangahulugan iyon na hindi sila magkasalungat sa isa't isa, at ang kanyang mga inapo ay maaaring magmana ng parehong bloodline. Ang perpektong Blood Devil Son bloodline at isang sinaunang eye bloodline. Naramdaman ni Tai Hongnan ang pagkulo ng kanyang dugo. Kung ang Tai family ay nakakuha ng isang malakas na eye bloodline na hindi mas mahina kaysa sa Ji family, magagawa nilang malampasan ang kanilang dating peak at maabot ang taas na hindi pa nakikita. Zhao Feng, handa ka bang sumali sa Tai family? Tanong ni Tai Hongnan sa mahinahong boses. Ibang-iba ang tono niya kumpara kanina, parang kausap niya ang isang junior ng Tai family na nawala. Nasabi ko na hindi ako mula sa Tai family at hindi ako interesado. Sagot ni Zhao Feng nang hindi man lang nag-iisip. Nakikita niya sa titig ni Tai Hongnan na iniisip ng Tai family ang kaliwang mata niya. Kung sasali siya sa Tai family, magsisimula siyang mawalan ng kontrol sa mga bagay, at maaaring matuklasan ang sekreto ng kanyang God Eye. Walang paraan upang matiyak na ang Tai family ay hindi gagawa ng isang bagay na hindi maganda. Zhao Feng, ang dugong dumadaloy sa iyo ay dugo ng Tai family. Dinala ko pa ang nanay mo dito ngayon. Bahagyang nagulat si Tai Hongnan, ngunit hindi siya nagalit at nagpatuloy sa pagsasalita. Naunawaan niya kung ano si Zhao Feng mula sa ulat ni Tai Litian, kaya marami pa siyang paghahanda. Fenger, ako ito. Ang iyong ina. Ang magandang babae sa likod ni Tai Hongnan ay agad na pumunta sa harap at sumigaw. Alam niyang wala na ang kanyang tunay na anak, ngunit sapat na ang katawan na ito ay sa kanyang anak. Mas gugustuhin niyang panoorin ang Zhao Feng ng ganito, at gagawin niya ang lahat. Mayroon lang akong isang ina. Tumingin si Zhao Feng kay Tai Shuli at pagkatapos ay kay Tai Hongnan na may mapagpasyang tingin. Kung hindi nila iniwan ang orihinal na Zhao Feng noong una, hindi ito mangyayari sa kanila. Nagkaroon ng dahilan ang lahat. Zhao Feng, alam mo na ang katawan na kasalukuyang ginagamit mo ay kabilang sa Tai family. Si Tai Hongnan ay isang taong madaling magalit, at nagbago ang kanyang tono nang makita niya si Zhao Feng na determinadong tumanggi na magbigay sa kanya ng anumang mukha. Hindi, Sacred Lord, ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay tinawag na Zhao Feng ng Zhao family. Naisip na ni Zhao Feng kung ano ang sasabihin nang banggitin nila ang katawan na mula sa Tai family. Ang ilan sa kasalukuyang mga taong naruroon ay hindi lubos na nauunawaan kung ano ang nangyayari,
ngunit maaari nilang dahan-daang magsimulang magsabi mula sa pagpapalitang ito. Kinuha ni Zhao Fang ang katawan ng isang miyembro ng Tai family na orihinal na inabandona sa isang lugar, at nagawa niyang gisingin ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Gayunpaman, ang kasalukuyang Zhao Fang ay hindi na ang dating Zhao Fang, at hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng pagnanais na sumali sa Tai family. Gayunpaman, laban sa panggigipit ng Tai family, sapat na ba ang hindi gusto? Ang ilan sa 3 star na puwersa at pamilya ay may malungkot na ekspresyon. Si Zhao Fang ay nagkaroon ng ganoong kapanganakan. Sumasakit ang ulo ni Xuan Yuanwen. Kaya ito ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Naalala ni Xin Huang kung paanong ang bahagi ng kanyang Tro Yuan ay misteryosong hinigop ng kalabanan niya si Zhao Fang sa Divine Illusion Dimension. Ako ay bahagi ng puwersa ng ika-9 na prinsipe ngayon, Sacred Lord. Hindi ba medyo pinipilit akong sumali sa Tai family? Si Zhao Fang ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang siya ay patuloy na nagsasalita. Sa teknikal na paraan, ang mga aksyon ni Tai Hongnan ay lumalabag na sa mga patakaran ng paglaban para sa Crown Prince, at dahil nasa Imperial Palace sila ngayon, si Tai Hongnan ay hindi nang ahas na kumilos. Namula ang ekspresyon ni Tai Hongnan sa galit. Isang maliit na Void God Realm King na hindi man bahagi ng Tai family ang naglakas loob na tanggihan ang kanyang imbitasyon sa ganoong tono. Bilang isang elder ng Tai family, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon dati. Isang hindi nakikitang nagninangas na mainit na aura ang tumaas, at ang mga hari at emperor sa loob ng bulwagan ay naramdamang tuyo. Senior Hongnan, huminahon ka. Magsisimula na ang mga laban para sa mga posisyon. Agad na bumangon ang ika-4 na prinsipe at pinigilan ang galit ni Tai Hongnan. Pagkatapos yumoko, umalis si Zhao Fang sa bulwagan ng 4th Prince. Tara na, nagsimula na ang laban para sa mga posisyon. Mabilis na kumalma ang ika-4 na prinsipe, at tumayo ang 10 miyembro na may makapangyarihang aura. Sina Zhu Yun, Xuan Yuanwen, Xin Huang, at ang lalaking may pulang buhok ay bahagi ng 10 ito. Pagkatapos umalis sa bulwagan, dumiretso si Zhao Fang sa arena. Ang arena ay ginawa mula sa isang heaven-grade na material at naglalaman ng maraming array. Kahit na ang simula ng mga Sacred Lords ay halos hindi makapinsala dito. Ang arena ay protektado ng mga arrays at Draconic Providence upang maprotektahan laban sa anumang shockwave. Sa puntong ito, ang mga nasasakupan ng ika-9 na prinsipe ay nakaupo na sa arena, kasama sina Old Ying, Zhou Suer, Shen Jizi, at Shi Yulei. Mayroon ding isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may steady na aura at isang slim cold na babae na nakaitim na damit. Ito ang koponan ng 9th Prince para sa labanan upang maging Crown Prince. Bawat isa sa kanila ay nagdadalubhasa sa ibang punto at lahat sila ay napakatalino. Bukod kay Zhou Suer, ang iba ay pawang mula sa nakaraang henerasyon o mas matanda pa. Zhao Fang, bakit gusto kang makausap ng Tai family? Agad na tanong ni Zhou Suer nang makaupo si Zhao Fang. Hindi isang maliit na bagay ang personal na pinuntahan ni Sacred Lord Hongnan mula sa Tai family para hanapin si Zhao Fang. Ang iba pang mga miyembro ay nakikiusyoso rin. Ang pagbabagong loob ni na Zhao Fang at Tai Hongnan ay napigilan ng isang hadlang, kaya ang mga nasa loob lamang ng bulwagan ang makakarinig. Nakita lang nila si Tai Hongnan na sobrang galit, kaya gusto nilang malaman kung ano ang ikinagalit ni Tai Hongnan. Ang dahilan ng lahat ng ito ay nagkaroon pa rin ng casual na ekspresyon. Gusto niya akong sumali sa Tai family. Simpleng sagot ni Zhao Fang, at lahat maliban kina Old Ying at Shen Jizi ay nakatitig kay Zhao Fang nang nakabuka ang mga bibig. Narinig lamang nila ang pangalan ni Zhao Fang. Hindi pa talaga nila nasaksihan ang kanyang mga kakayahan noon. Anong uri ng talento ang mayroon si Zhao Fang para sa Tai family para ipadala si Tai Hongnan para personal siyang imbitahan na sumali sa Tai family? Kung ayaw mong sabihin sa akin, edi huwag. Bahagyang nagalit si Zhou Suer at hindi naniwala sa kanya. Akala niya ay gawa-gawa lang iyon ni Zhao Fang. Akala ng iba ay nagbibiro din si Zhao Fang. Nakakatawa. Malamig na bulong ni Shi Yulei. Ang Tai family ay isa sa pinakamalakas sa 8 big families. Paano maaaring anyayahan ng elder ng Tai family ang isang taong may ibang apelyido na sumama sa kanila?
Ngayong dumating na ang lahat ng miyembro ng arena, nagsimula na ang laban para sa mga posisyon. Ito ay si Zhou Wenwei mula sa Elegant Wind Hall at gustong subukan ang lakas ni Senior Jing Kai. Lumabas ang isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Maaliwalas at puno ng kumpiyansa ang kanyang mga mata habang hinahamon ang lalaki sa grupo na panay ang aura. Ang Elegant Wind Hall ay isang normal na 3-star power na sumuporta sa 9th Prince ngunit hindi nakakuha ng posisyon. Ang lalaking may steady na aura sa tabi ni Zhao Fang ay lumabas. Sa sandaling ito, nagsimula na ang mga laban sa iba pang mga arena. Ito ay alinman sa isang palitan sa pagitan ng mga array, lakas ng kaluluwa, o isang labanan. Inikat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at pinanood ang lahat ng palitan na may 360 degree na anggulo. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa bawat kalaban nagkaroon ng pag-asa na manalo. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Fang. Matapos talunin ng isang Grandmaster Beast Tamer 1.5 taon na ang nakakaraan gamit ang isang espiritual na alagang hayop mula sa 10,000 ancient races, dapat na kumalat na ang balita ngayon, at kaya malamang na hindi na niya kailangang gumawa ng anuman. Boom! Inilabas ni Jing Kai ang kanyang condensed aura, at isang kumikinang na gintong liwanag na tila tumatagos sa lahat ng bagay na gumagalaw sa kanyang katawan sa isang tiyak na pattern. Sa kabilang banda, isang mahabang berdeng espada ang lumitaw sa kamay ni Zhou Wenwei. Nagbigay ito ng malamig na liwanag at nagpatawag ng mga ipoipo kapag ito ay gumalaw. Agad na nag-away ang dalawang emperor. Ang mga pag-atake ni Jing Kai ay tuloy-tuloy, at ang gininto ang liwanag ay nasa lahat ng dako. Sa kabilang panig, si Zhou Wenwei ay maliksi at nagkaroon ng matatalim na pag-atake, ngunit kontrolado ni Jing Kai ang laban mula sa simula kaya't si Zhou Wenwei ay napilitang umiwas at dumpensa. Pierce. Ang gintong liwanag sa paligid ni Jing Kai ay biglang nabuo sa isang transparent na espada na bumaril pasulong. Kasabay nito, ang mga kahoy na ugat ay lumitaw sa lupa at hamarang sa mga landas ng pag-urong ni Zhou Wenwei. Boom! Ang katawan ni Zhou Wenwei ay tinusok ng 10,000 sinag ng liwanag at itinapon palabas ng arena habang ang dugo ay bumulwak mula sa kanyang bibig. Salamat sa pagpapagaan mo sa akin, Senior Jing Kai. Si Zhou Wenwei ay dinala ng isang elder ng Elegant Wind Hall. Ang mga miyembro ng grupo ng ika-9 na prinsipe na hindi gaanong kilala si Jing Kai ngayon ay medyo alam na ang tungkol sa kanyang lakas. Nagkaroon siya ng matalas na metal elemental na pag-atake, at nag-specialize din siya sa elemento ng wood, na maaaring umalalay sa kanya at makahuli sa iba. Ito ay talagang isang natitirang miyembro ng labanan. Isang dalubhasa na dalubhasa sa mga elemento ng metal at kahoy, bumulong si Zhao Fang sa kanyang puso. Sa isa punto, ang kontrol ni Jing Kai sa dalawang elementong ito. Ang elemento ng metal ay ginamit para sa pag-atake habang ang elemento ng kahoy ay ginamit para sa pagpapagaling at suporta. Nag-synergize sila ng maayos at hindi nag-conflict sa isa't isa. King of Gods, Kabanata 931. Talisman Soul Seal Secret Technique. Matapos ipakita ni Jing Kai ang kanyang lakas, kitang-kita kung ano ang pinagdadalubhasaan ng babaeng nakaitim, ang kaluluwa. Ang posisyon na ito ay orihinal na dapat ay kay Zhao Fang, ngunit sa halip ay kinuha niya ang posisyon ng Beast Tamer. Gusto ni Old Man Gesiang mula sa Void Ocean Pavilion na hamanin si Lady Su Qingling. Isang payapang mukhang elder na may hawak na staff ay dahan-daang lumabas mula sa 9th Princess Hall. Bago magsimula ang laban para sa mga posisyon, susuriin ng mga puwersang hindi nakakuha ng pwesto ang lahat ng may pwesto at tatalakayin kung sino ang pinakamadaling palitan. Si Shi Yulei ay nagmula sa isa sa 8 big families, at siya ay isang walang katulad na henyo mula sa nakaraang henerasyon. Walang mga pagkukulang sa kanya o ang kapangyarihan sa likod niya. Ang Old Ying ay orihinal na bahagi ng itaas na echelon ng Imperial Skynet, at dalubhasa siya sa sensing at pagsubaybay. Malamang, marami rin siyang impormasyon tungkol sa Imperial Tombs. Ang matandang Ying ay mayroon ding kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord. Walang sino man ang haamon sa isang mahalagang miyembro ng koponan. Si Zhou Suer ay dating pinakapabor na prinsesa ng Sacred Emperor, at ang kanyang katanyagan bilang isang manggagamot ay kumalat noon pa man. Kahit ang mga imperial na doktor ay pinuri siya.
Walang masyadong nakakaalam tungkol sa kanya, ngunit dahil isa siyang imperial, pinakamahusay na huwag siyang saktan. Shen Jizi ay lumaganap sa Great Gun Lord Dynasty 100 taon na ang nakalilipas, at kakaunti ang mga tao na dalubhasa sa panghuhula. Karamihan sa mga puwersa ay walang kahit isang tao na may kakayahang manghuhula. Para kay Zhao Feng, mayroon siyang alagang hayop mula sa 10,000 ancient races. Walang sino man ang may pag-asa na manalo laban sa kanya maliban kung mayroon silang alagang Mystic Light Realm. Sa makatuwid, mayroon lamang dalawang pagpipilian. Jing Kai at Su Qingling. Si Su Qingling ay bahagi ng nakababatang henerasyon, at hindi siya masyadong sikat. Ang puwersa sa likod niya ay ang Grand Duke Su's Palace, na siyang pinakamahina sa 10 Grand Duke Palace at ang nag-iisang Grand Duke Palace na sumuporta sa 9th Prince. Ang kinatawan mula sa palasyo ni Grand Duke Su sa loob ng bulwagan ng 9th Prince ay hinaplos ang kanyang balbas at nagbigay ng isang mahinang ngiti. Hindi naman siya nag-aalala. Dahan daw ang lumabas si Su Qingling, at isang medyo matandang boses ang tumunog. Kung gusto mo, Weng. Isang surge ng soul intent ang lumitaw mula kay Ge Xiang at naging 12 ng puting beam na bumaril patungo kay Su Qingling. Mga soul beam. Ipinakalat ni Ge Xiang ang kanyang soul intent, at ang ilang dosenang puting soul beam ay pinagdugtong ng isang surge ng malakas na lakas ng kaluluwa upang bumuo ng isang malaki, condensed soul beam. Ang pag-ataking ito ay may malakas na momentum na tila maaaring itulak ang kaluluwa ni Su Qingling palabas sa kanyang katawan. Si Su Qingling ay may kalmadong ekspresyon habang ang malamig na kapangyarihan ng kaluluwa ay nagmula sa kanyang katawan. Shield. Malumanay na sabi ni Su Qingling habang pinapaikot-ikot ang kanyang mga kamay at tila may sinusulat sa hangin. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang kanyang soul power habang ang isang higanteng soul talisman seal ay agad na lumutang sa hangin at naging soul shield. Anong kakaibang diskarte ng soul secret? Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Ge Xiang. Narinig na niya ang tungkol sa talisman soul seal secret technique noon, ngunit hindi niya inaasahang makikita ito ngayon. Boom! Ang soul beam ay dumapo sa soul shield, at ang sagupaan ay yumanig sa mga kaluluwa ng mahihinang cultivator. Parehong gumuho ang soul beam at soul shield pagkatapos ng matinding palitan. Ang defensive technique ni Su Qingling ay ganap na hamarang sa pag-atake ni Ge Xiang. Subukan mong gawin ang hakbang na ito. Bilangguan ng kaluluwa. Umungol si Ge Xiang habang ang kanyang puting buhok ay umihip sa hangin, at isang malaking halaga ng puting kapangyarihan ng kaluluwa ang lumitaw. Weng! Weng! Lumitaw ang mga puting beam sa itaas ng Su Qingling at bumuo ng isang bilangguan na gumuho na may mabundok na soul intent. Ito ay isang malawak na diskarte sa soul na nilalayong pigilan. Ang soul technique ni Su Qingling ay ganap na nalabanan. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa ng elder na ito, ngunit ang soul prison na ito ay gumamit ng masyadong maraming enerhiya at hindi gaanong malakas ang epekto kumpara sa soul chains ni Zhao Feng. Sa kabilang banda, ang lihim na pamamaraan ng soul ni Su Qingling ay napakalalim. Isang pangalan lang ang mahahanap ni Zhao Feng para dito sa kanyang memorya, Talisman Soul Seal Secret Technique. Yellow, Selyu. Hindi nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakaitim. Itinaas niya ang kanyang ulo at gumuhit ng isang higanteng soul talisman seal sa bawat kamay. Weng. Ang dalawang soul talisman seals ay naglabas ng wave ng soul power na bumagsak sa soul prison. Ang bahagi ng soul prison ni Ge Xiang ay agad na tinatakan ng soul intent, at nabawasan ang kapangyarihan nito. Kasabay nito, isang malamig na kapangyarihan ng kaluluwa ang dumaan at lumikha ng isang layer ng yelo sa soul prison. Matapos mabuklod sa yelo, ang soul prison ay walang anumang banta. Sa sandaling ito, naglakad si Su Qingling ng ilang hakbang pasulong at lumabas sa hanay ng soul prison. Tibak. Nanlamig ang mga mata ni Su Qingling habang itinaas niya ang kanyang braso, at isang kakaibang kapangyarihan ng kaluluwa ang umilo. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Walang magawa si Ge Xiang. Naubos na ng soul prison ang karamihan sa kanyang soul intent. Higit pa rito, ang lihim na pamamaraan ng soul ni Su Qingling ay lubhang kakaiba, at ang kanyang sariling pamamaraan ay hindi malapit sa nakalimutang talisman soul seal secret technique.
Natapos ang laban, at maraming mga eksperto na nagpaplanong makipagkumpetensya para sa posisyon na ito ay agad na umatras. Maraming tao ang hindi man lang nakakita sa mga diskarte ng soul ni Su Qingling, at ang mga tao sa paligid ng arena sa wakas ay inspeksyonin ang babaeng ito ng totoo. Kinailangang aminin ni Zhao Feng na hindi masama ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, ngunit ang soul intent niya ay hindi masyadong malakas o kung hindi ay makakapaglabas siya ng mas maraming battle power. Bagamat malakas ang kanyang secret technique, kailangan ito ng natural na talento at hindi angkop para sa mga may soul-based ay bloodlines. Habang ang Ninth Prince ay walang maraming miyembro, lahat sila ay mga elite. Si Duke Nanfeng ay nagbigay ng isang mahinang ngiti habang ang kanyang mga mata ay naging bahagyang mas kumpiyansa. Nagliwanag din ang mga mata ng Ninth Prince. Maganda ang battle power na ipinakita ni Su Qingling. Sa gilid, ang kinatawan mula sa palasyo ni Grand Duke Su ay nagbigay ng isang paghangang ngiti kay Su Qingling. Namana ni Su Qingling ang mahiwagang teknik na ito sa Divine Illusion Dimension at bahagi pa lang nito ang naintindihan. Matapos ipakita ni na Jingkai at Su Qingling ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, walang humamon sa mga miyembro ng Ninth Prince. Dahil sa kakaibang soul technique ni Su Qingling, naging solemn na ang ibang mga miyembro sa arena. Bagamat walang maraming puwersa na sumuporta sa ika-9 na prinsipe, ang mga miyembro ng kanyang grupo ay medyo namumukod-tangi. Pagkatapos ng laban, nagsimulang bigyang pansin ni Zhao Feng ang iba pang arena. Ang mga labanan sa mga arena ng mababang ranggo na mga prinsipe ay lubhang mabangis dahil ang mga prinsipeng ito ay walang intensyon na maging ang Crown Prince, na nangangahulugang hindi sila nagdulot ng anumang banta sa iba pang mga prinsipe. Ang kanilang mga grupo ay mas idinisenyo para sa mga individual na benepisyo. Itinoon ni Zhao Feng ang karamihan sa kanyang atensyon sa mga prinsipe na nireranggo sa nangungunang 4. Ang ika-4 na prinsipe, ang ika-13 prinsipe, ang ika-7 prinsipe, at ang ika-8 prinsipe. Sa isang pag-iisip, tumingin si Zhao Feng sa arena ng ika-13 prinsipe. Si Tang Zi mula sa Ground Demon Cult ay gustong makipaglaban sa pangunahing taong may kapangyarihan sa labanan. Isang matanda na may nakamamatay na tingin at mga kulay ube at itim na damit ay tumingin sa isang figure na nakasuot ng itim na damit. Ang Ground Demon Cult ay isang 3-star superpower na sumuporta sa 13th Prince, at ang nakaitim na pangunahing battle power person ay isang tao na personal na kinuha ng 13th Prince para kunin ang isa sa mga pangunahing posisyon sa pakikipaglaban. Gayunpaman, hindi man lang alam ng ibang miyembro kung ano ang pangalan niya. Alam lang nila na siya ay isang quasi-sacred lord. Sa makatuwid, maraming puwersa na sumuporta sa ika-13 prinsipe ang tumitingin sa lugar na ito. Dahan-dahang tumayo ang nakaitim na figure, at kumalat ang isang aura ng kamatayan. Halika! Isang garalgal na boses ang tumunog sa dimensyon ng kaluluwa. Isang dalubhasa na may kinikilingan sa kaluluwa. Nagulat si Tang Zi. Bagamat hindi siya nagpakadalubhasa sa kaluluwa, hindi rin ito ang kanyang kahinaan. Gayunpaman, kung ang kalaban ay nagdadalubhasa sa kaluluwa, nangangahulugan iyon na ang kanilang mga pisikal na kasanayan ay mahina. Nagpakita si Tang Zi ng isang nakamamatay na ngiti at binuksan ang kanyang little world. Ang little world ng isang quasi-sacred lord ay ang limitasyon ng kung ano ang maaaring mapaglabanan ng isang tunay na mundo. Isang madilim at malamig na little world ang lumitaw sa likod ni Tang Zi at napuno ang buong arena. Sinimulan ng mga invisible na batas at layunin na higpitin ang figure na may itim na damit. Mamatay. Nadobol ang battle power ni Tang Zi noong nasa sarili niyang little world, at naniningil siya na parang demonic sovereign. Malamig na ngumisi ang nakaitim na balabal, at isang mahabang manipis na braso na nababalutan ng mga benda ang lumitaw sa sandaling sinisingil ni Tang Zi. Sa parehong sandali, lumitaw ang isang surge ng death-based soul power. Ang kapangyarihan ng nakaitim na damit na figure ay tumama sa katawan ni Tang Zi, at isang malakas na pag-agos ng mga batas ng kamatayan ang lumitaw at nakaakit ng atensyon ng lahat. Natigilan si Tang Zi habang ang True Yuan, Life Force, at kaluluwa sa loob ng kanyang katawan ay hinigop ng isang whirlpool ng kamatayan. Tinakpan ng nakakatakot na aura ng kamatayan si Tang Zi at ang lahat ng kanyang mga pores. Arg! Huwag! Napasigaw si Tang Zi habang ang little world ng kadiliman sa arena ay unti-unting naglaho.
Ho! Binawi ng nakaitim na figure ang kanyang braso. Ang kanyang mga damit ay lumipat, at isang tuyong bangkay ang nahulog. Nang lahat sa loob ng bulwagan ng ika-13 prinsipe na nanlamig ang kanilang mga puso, at ang mga naghahanda sa kanyang pwesto ay nakaramdam ng malamig na pawis sa kanilang likuran. Kakalipas lang nila ng kamatayan mismo. Sino itong taong nakaitim na damit? Anong uri ng pamamaraan iyon? Ito ay lubhang mahiwaga at makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang braso, pinatay niya ang isang eksperto ng Ground Demon Cult, at sa napakasamang paraan din. Hindi siya naging madali sa kanya. Ang mga eksperto ng iba pang puwersa mula sa ibang arena na nanonood ay natigilan din. Naramdaman nilang nanginginig ang kanilang mga kaluluwa mula sa pagtingin lamang sa taong nakaitim na damit. Lahat sila ay mga quasi-sacred lords din, ngunit ang taong ito na nakasuot ng itim ay napakalakas. Sina Xin Wuang, Xuan Yuanwen, at kasama sa arena ng ika-4 na prinsipe ay may time na ekspresyon nang tingnan nila ang figurang nakaitim na damit. Ang mga may pinakapangit na ekspresyon ay ang mga miyembro na dalubhasa sa mga labanan ng kaluluwa dahil sila ang mamamahala sa pagharap sa mga pag-atake ng kaluluwa kapag pumasok sila sa Imperial Tombs. Dahil dalubhasa sila sa kaluluwa, alam nila kung gaano kakilakilabot ang figurang iyon sa itim. Napakalakas ng Death Soul Intent. Gulat na sabi ni Su Qingling. Ang Death Intent. Inikat ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, ngunit hindi niya nakita ang mga itim na robe dahil may mahiwagang kapangyarihan na pumihil sa kanya. Ang soul intent ng figure na ito na nakaitim ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, at ang death intent ay nagpaalala kay Zhao Fang sa Emperor of Death, ngunit ang figure na ito na nakaitim ay mas malakas at mas nakakatakot. Tulad ng inaasahan, ang mga tao sa likod ng nangungunang mga prinsipe ay hindi simple. Isang elder mula sa Ground Demon Cult ang agad na tumayo at inilabas ang kanyang Sacred Lord Aura habang galit na nakatingin sa figurang nakaitim. Wala ka namang iiwan na lugar para mabuhay, di ba? Kung hindi mo bibigyan ng magandang paliwanag ang Ground Demon Cult pagkatapos ng labanan para maging Crown Prince. Kahit na malakas ang taong nakasuot ng itim, isa siyang tao, habang ang Ground Demon Cult ay isang 3-star superpower. Hindi nila kinaya itong nakahiga. Hindi sumagot ang nakaitim na figure. Paimpol siyang umupo, at ang dalawang miyembro sa tabi niya ay sininop. King of Gods, Kabanata 932. Unparalleled Heaven Battle ang Bloodline. Ang hitsura ng figure na nakasuot ng itim na damit ay naging dahilan upang tumahimik ang matinding away sa mga posisyon. Pinatay niya ang isang quasi-sacred lord mula sa Ground Demon Cult na may malupit at nakakatakot na kapangyarihan. Ikinasindak nito ang mga miyembro sa likod ng mga prinsipe na walang balak na maging Crown Prince. Hindi sila masyadong malakas, at kapag nakilala nila ang taong nakasuot ng itim sa Imperial Tombs, tiyak na mamamatay sila. Ang ilang mga henyo na nagbabalak na hamanin siya ay agad na huminto sa kanilang mga yapak. Ang rate ng pagkamatay sa gitna ng paglilitis upang maging Crown Prince ay medyo mababa. Kung ang mga puwersa sa likod ng oposisyon ay walang anumang buhay o kamatayang awayan, kadalasan ay hindi nila papatayin ang talunan dahil gusto nilang maiwasan ang hindi kinakailangang labanan. Nangangahulugan ito na ang panganib ng pagpasok sa paglilitis ay medyo mababa, ngunit ang taong ito na may itim na damit ay tila walang pakialam sa alinman sa mga iyon. Hindi man lang niya inilagay ang 3-star na Ground Demon Hall sa kanyang mga mata at pinatay lang si Tang Zi sa mismong stage. Ang lakas ng taong ito na nakasuot ng itim na tao ay naging dahilan upang maging maingat ang ilang Sacred Lords. Ang taong ito ay nag-iisang tataas ang rate ng kamatayan sa loob ng paglilitis upang maging Crown Prince. Isang makapangyarihang lalaki sa likod ng ika-13 prinsipe ang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla at agad na nagpadala ng mensahe sa ika-13 prinsipe. Chair, kinuha mo ba ang miyembrong ito? Tito, hindi naman siya masama diba? Ang ika-13 prinsipe ay may mapagmataas na ekspresyon. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pangunahing miyembro ng labanan na ito. Siya ay napakalakas, ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang ekspresyon ng makapangyarihang lalaki ay patuloy na nagbabago. Ang lalaking ito na nakasuot ng itim ay napaka-misteryoso at malakas.
Hindi man lang siya natakot sa 3-star ground Demon Hall, kaya bakit niya tutulungan si Zhou Chen? Hindi isinasapuso ng ika-13 prinsipe ang mga salita ng kanyang tiyuhin. Malamig siyang tumingin kay Zhao Fang. Ang pagsubok para maging crown prince ay kung saan ka mamamatay. Habang nagpapatuloy ang sparring sa kabilang arena, nagsimulang lumayo ang atensyon ng lahat sa taong nakaitim na damit. Kung tutuusin, ang ilan sa mga taong naruroon ay mga walang katulad na henyo na naging sikat sa daan-daang taon, at bawat isa sa kanila ay may malakas na kapangyarihang labanan. Sa kabilang banda, tahimik ang arena ng ika-9 na prinsipe, at walang dumating upang hamanin ang sino man sa kanila. Natahimik din ang lahat ng mga miyembro. Ang talento ni Su Qingling sa Seoul daw ay nagpasaya sa koponan ng ika-9 na prinsipe, ngunit ang taong nakasuot ng itim ay nagpalungkot sa kanila. Ang Death Soul Intent na ipinakita ng taong nakasuot ng itim ay lubos na nalampasan ang Soul Intent ni Su Qingling, at kahit si Jing Kai ay nadama na kamatayan lamang ang maghihintay sa kanya kung lalabanan niya ang taong nakasuot ng itim. Huwag kang magpapaloko sa nakikita mo. Kung ang Soul Intent ng taong iyon ay napakalakas, ibig sabihin ay ang kanyang pisikal na katawan ay ang kanyang kahinaan. Hanggat nagpapanatili kami ng distansya at gumagamit ng mga pangmatagalang pag-atake, maaari kaming manalo. May malungkot na ekspresyon si Old Ying habang dahan-dahan siyang nagsasalita, at ang kanyang mga salita ay nagpakalma sa takot ng lahat. Tulad ng sinabi ni Old Ying, iyon ang pinakamahusay na paraan upang makitungo sa mga dalubhasang nakabatay sa kaluluwa. Habang ginagamit nila ang kanilang mga diskarte sa kaluluwa, madali silang mapatay. Halimbawa, noong ginamit ni Zhao Fang ang kanyang soul chains o ang kanyang gaze of the God Eye, karaniwang hindi siya makagalaw o makagawa ng anumang bagay nang hindi ginugulo ang kanyang diskarte. Noong pinatay ng taong nakasuot ng itim si Tang Zi sa kanyang soul intent, kung may tumambanggan sa kanya sa gilid, malamang na nasaktan siya ng husto, at nailigtas sana nila si Tang Zi. Sa makatuwid, ang pagsubok upang maging crown prince ay nangangailangan ng mahusay na pagtutulungan ng magkakasama. Biglang nagpakita ng ngiti si Zhao Fang habang lumingon siya sa arena ng 8th prince. Gustong hamanin ni Cao Ling mula sa Cao family si Yu Tianhao ng Yu family. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong figure ang tumingin sa isang gwapong kabataang nakapikit. Si Yu Tianhao ay lalaban ngayon. Ang pamilya Cao ay may isang pwesto lamang sa grupo ng 8th prince habang ang Yu family ay may 2. Malinaw na magkakaroon ng away sa pagitan nila. Si Yu Tianhao ay mayroong unparalleled heaven battle ang bloodline, kaya makatwiran para sa Yu family na magkaroon ng 2 spot. Ang unparalleled heaven battle ang bloodline. Sumiklab ang usapan. Narinig lamang ng lahat ang tungkol sa unparalleled heaven battle ang bloodline ni Yu Tianhao at hindi pa ito nakita noon. Sa makatuwid, sa mata ng lahat, mas madaling palitan si Yu Tianhao kumpara sa iba dahil napakabata pa niya. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan ng Yu family, na isa sa 8 big families, hindi lang sino man ang nangahas na kunin ito mula sa kanya. Habang ang pamilya Cao ay mas mahina kaysa sa kauna-unahang panahon, isa pa rin ito sa 8 big families, kaya may karapatan silang makipagkompetensya. Biglang tumayo si Yu Tianhao, at bumungad sa kanyang mga mata ang isang surge of battle intent. Ang lahat sa paligid ng arena ay nakaramdam ng nakakagulat na hangarin sa labanan na tumaas sa kalangitan. Tila nagising din ang kagustuhang makipaglaban sa loob ng kanilang mga katawan. Si Cao Long ay nagbigay ng isang nasisiyahang ngiti. Mukhang si Yu Tianhao ay hindi isang taong walang lakas na umaasa lamang sa Yu family. Deng! Biglang tumalon si Cao Ling sa hangin at naging isang itim na anino na sumibol sa momentum ng isang bagyo. Unparalleled under the heavens. Isang malakas na layunin ang lumabas sa katawan ni Yu Tianhao habang siya ay kumilos. Isang nagliliyab na liwanag ang bumaril mula sa palad ni Yu Tianhao. Rising Wind Punch. Sa susunod na iglap, ang itim na kamao ni Cao Ling ay nakipagsagupaan dito. Boom! Napaatras silang dalawa ng ilang hakbang bago nagpakatatag. Whoosh! Ang anyo ni Cao Ling ay naging isang bahid ng madilim na liwanag muli, lumitaw sa itaas ni Yu Tianhao, at sumipa pababa. Mountain Crushing Kick. Ang powerful intent na may presyon ng langit at lupa ay lumitaw sa binti. Tila naging Mount Tai ito nang dumurog ito pababa,
at lahat ng nanonood ay nahihirapang huminga. Kinailangan nilang i-circulate ang kanilang true yuan para protektahan ang kanilang sarili. Unparalleled. Isang supreme intent ang lumabas sa katawan ni Yu Tianhao. Boom! Isang misteryosong higanteng palad na napapalibutan ng orange na liwanag ang itinulak paitaas at nilamon ang lahat ng nadaanan nito. Boom! Boom! Ang dumadagandong na pag-atake ni Cao Ling ay agad na nawasak, ngunit walang bakas ng Cao Ling. Sky crack ang palm. Si Cao Ling ay parang arko ng kidlat habang siya ay lumitaw sa kaliwang bahagi ni Yu Tianhao, at isang surge ng matalim na hangin ang bumaril at tanggayan ang alikabok sa malapit. Tulad ng inaasahan ng pamilyang Cao. Siya ay gumagalaw na parang kidlat, at ang kanyang mga pag-atake ay kasing lakas ng mga bundok. Narinig ko na ang pinakamababang kinakailangan upang maging isang core na disipulo ng pamilyang Cao ay sanayin ang 10 middle tier na mga diskarte sa labanan sa antas ng Earth hanggang sa kanilang pinakamataas. Ang pamilyang Cao ay tila puno ng malapit na mga master ng labanan, at mayroon silang ilang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Pinuri ng lahat ang powerful intent at dumadagandong na pag-atake ni Cao Ling. Golden Blazing Point. Chaos Sky Opening Palm. Si Cao Ling ay may hindi mabilang na diskarte sa malapitang labanan. Tulad ng inaasahan ng isa sa 8 big families. Mukhang kailangan kong gamitin ang tunay kong lakas. Ang mga mata ni Yu Tianhao ay kumikinang habang ang isang tiyak na linya ng dugo ay tila nasusunog at nag-aapoy sa loob ng kanyang katawan. Woo! Isang sinaunang at misteryosong figure sa hugis ng tao ang lumitaw at gumalaw kasabay ng katawan ni Yu Tianhao. Ang dim orange na liwanag sa paligid ng katawan ni Yu Tianhao ay naglabas ng napakatingkad na liwanag ng liwanag, at isang mental energy battle intent ang bumaril sa hangin. Ang bawat aksyon ni Yu Tianhao ay kasabay ng malamig na figure sa likod niya. Ang bawat galaw niya ay naglalaman ng hangarin sa labanan na sapat na para takutin ang mga Diyos at ghosts, at sinira nito ang lahat ng kapangyarihan sa paligid niya. Pakiramdam ni Cao Ling ay parang minamaliit siya ng isang Diyos, at lahat ng kanyang kapangyarihan ay pinigilan. Ang ilan sa mga hari at emperor na naruroon ay parang tinamaan ng kidlat. Kinailangan nilang i-circulate ang kanilang true yuan para labanan ang pressure. Sa arena, isang surge of battle intent ang bumangga sa hadlang, at isang sacred lord mula sa Yu family ang agad na nagpakawala ng parehong kapangyarihan upang bumuo ng isa pang hadlang at protektahan ang lahat. Kasabay nito, may malabong ngiti siya habang nakatingin sa malamig na figure sa likod ni Yu Tianhao. Oh my God! Ito talaga ang unparalleled heaven battle ng bloodline. Malamang, ang bloodline na ito ay maaaring may rank sa nangungunang 10 mga bloodline ng Imperial Dao. Anong layunin ng labanan? Hindi ko na siguro kayang tumayo sa harap niya. Ang mga puso ng hindi mabilang na mga eksperto sa kalangitan ay nanginginig. Nararamdaman nila ang malakas na pagsulong ng layunin ng labanan kahit mula sa 1,000 milya ang layo. Ang mga ekspresyon ni Tai Hongnan at ng iba pa mula sa Tai family sa loob ng bulwagan ng Fourth Prince ay may malungkot na ekspresyon. Ang Tai family at ang Yu family ay parehong nagbabantay sa hilagang kanlurang hangganan, at ang dalawang pamilya ay nagkaroon ng maraming salungatan sa isa't isa. Ang Heaven Battle ng bloodline ng Yu family ay bahagyang mas mahina kaysa sa Blood Devil Sun bloodline, ngunit ang Rumord Unparalleled Heaven Battle ng bloodline ay walang kapantay at mas malakas pa ng kaunti kaysa sa perpektong Blood Devil Sun bloodline. Gayunpaman, nabawi muli ng Yu family ang bloodline na ito habang ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ng Tai family ay nasa katawan ng ilang tagalabas na wala man lang apelyido ng Tai. Ang mga ekspresyon ng mga tao sa loob ng bulwagan ng 8th Prince ay naging bahagyang pula. Ang Yu family ay isa sa pinakamalaking taga-suporta ng 8th Prince, at ang Unparalleled Heaven Battle ng bloodline ni Yu Tianhao ay napakalakas. Tuwang-tuwa na tumingin sa arena ang ika-8 prinsipe. Sa wakas ay nagawa niyang hikayatin ang Yu family sa huling sandali, at ang hindi inaasahang pagsali sa Ji family ay agad na nagpapataas ng kanyang kabuoang lakas. Sa arena, hindi nagpakita ng anumang senyales ng kahinaan si Cao Ling nang harapin ang Yu Tianhao na naging mas malakas. Isang surge ng heaven and earth power ang tumakip sa kanya at halos hindi napigilan ang layunin ni Yu Tianhao. Divine Force Punch.
Ginamit ni Cao Ling ang puwersang ito para lapitan si Yu Tianhao habang kinukuha niya ang kanyang True Yuan at sinuntok. Unparalleled under the heavens. Ginamit muli ni Yu Tianhao ang kasanayang ito, at sa pagdagdag ng kanyang unparalleled heaven battle bloodline, ang lakas nito ay tumaas ng ilang beses habang ang malamig na figure sa likod niya ay nagtulak din ng palad. Isang sinag ng orange na liwanag ang bumaril at nadurog ang lahat ng dinadaanan nito bago itinapon si Cao Ling palabas ng arena. Natapos ang laban. Ang malakas na bloodline ay yumanig sa puso ng iba pang mga mandirigma sa bawat arena. Si Shi Yulei sa arena ng Ninth Prince ay may time na ekspresyon habang si Jing Kai ay mahinang ibinaba ang kanyang ulo. Ang figure sa likod ni Yu Tianhao ay dahan-dahang naglaho, at bigla siyang nagsimulang magsalita sa nasa sabik na tono sa direksyon ng arena ng ika-9 na prinsipe. Mag-away ulit tayo. Maraming tingin ang agad na lumingon sa arena ng Ninth Prince. Sino ang personal na hihilingin ng may-ari ng Yu Family's Unparalleled Heaven Battle bloodline na lumaban? Mayroon bang isang tao mula sa koponan ng Ninth Prince na may maihahambing na lakas sa labanan? Nagulat ang mga miyembro ng grupo ng Ninth Prince at nagkatinginan. Sino ang kausap ni Yu Tianhao? Hindi magandang bagay para sa isang taong may ganoong lakas sa pakikipaglaban na bantayan sila. Agad namang umiling sina Shi Yulei at Jing Kai at sumenyas na hindi pa nila nakita si Yu Tianhao. Boom! Wala pang nakaka-recover sa kapana-panabik na laban ng biglang, sa panig ng ika-13 prinsipe, isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ni Chi Pang, isang matandang henyo mula sa Nine Darkness Palace, at isang challenger mula sa isang Grand Duke Palace. Dalawang mechanism master sa arena ng 12th Prince ay nagsimula na rin sa kanilang palitan. Ang lahat ng mga laban para sa mga posisyon ay lubhang mabangis. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang maaaring umupo roon at tahimik na panoorin ang lahat. Ang hindi mabilang na puwersa sa kalangitan at ang mga nasa paligid ng mga bulwagan ay maaaring makaramdam na ang mga laban para sa mga posisyon ay malapit ng magwakas. Ang 10 prinsipe sa bulwagan ay likas na tumayo at naramdaman ang isang alon na dumaan sa kanilang mga puso. Si Jing Kai, na nasa tabi ni Zhao Fang, ay biglang nakaramdam ng manhid ng kanyang katawan. Lumingon siya kay Zhao Fang, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Si Zhao Fang ay nagbigay ng isang mahinang ngiti at lihim na natuwa. Hindi ko inaasahan na ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat ay maaaring sumanib sa aking God Tribulation Lightning Soul Body. Mukhang Lightning Soul Body ang tawag sa kaluluwa ko noon.